Basahin na lang po natin ang verses 1 to 10. 1 Corinthians chapter 3, verses 1 to 10. Kung nakita na po, isang malakas at masaya. Amen. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 10. Verse 1, And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Verse 2 kayo po. I am ready to meet and grant me, for For ye are yet carnal, for whereas there is among you envy and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Verse 4. For while one said, I am cold, and another, I am Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man? Verse 6. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. Verse 8. Now he that planted and he that watered are one, and every man has his own reward according to his own need. For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Verse 10, altogether ready with. According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundations, and another builded thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang pong banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan at katapatan sa mga biyaya na patuloy po na sumasagana sa buhay po ng bawat isa. Nawa po, Panginoon, makita po ng bawat isa, ng bawat Kristiyano, bawat mananampalataya, na napakaraming biyaya ang inyo pong binibigay sa buhay namin. Nawa po, Panginoon, ito po ay patuloy namin na makita at mapasalamatan sa aming pong buhay. Sa hapong ito, kami po ay patuloy pa rin na lumalapit sa iyo, umaasa at nananampalataya na patuloy mo pong itinggin ang panalangin ng bawat isa. Umaasa at nananampalataya na patuloy mo pong tutulungan ang bawat isa. Muli, itago mo po ako, Ama, sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hinihiling kundi ikaw siya makita at maluwalhati at mapasalamatan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po, aming Diyos, patuloy mo po igawad sa bansang ito ang kapayapaan, na ilayo mo po ang bansang ito sa namang gawa ng kaaway. At dalangin din po namin na bawat nanunungkulan sa bansang ito, maglingkod po na may katapatan, buong puso, na ang kanilang mga katalinuhan na inyo po ibinigay sa kanila ay gamitin po sa ikabubuti na nakararami, hindi sa pansariling interes. Salamat po sa hapong ito, sa buhay ng mga kapatiran na nagpapatuloy, tunay na kanila pong nakikita ang inyo pong biyaya, sapagkat patuloy po nilang pinahahalagahan ang paglilingkod, ang pagsamba, pakikinig ng inyong pong banal na salita. Muli, ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal, verse 10, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundations, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Mga kapatid, mga minamahal, the grace of God. Na sinabi nga po ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are ye saved. Na talagang ang ating pong kaligtasan, ito po ay biyaya ng Diyos. Na ito po ay regalo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At mga kapatid, mga minamahal, ilang beses ko na pong sinabi na talagang napakarami po ng biyaya ng Diyos, hindi lamang yung ating kaligtasan, maging ang ating pong paglilingkod, maging ang ating pagsamba, maging ang ating pagpipray o pagmamakaawa, pakikiusap sa Diyos,
ang ating pong pagbibigay ng ating pong tithes and offering, ang ating pong pagsunod o pag-ibig, pagmamahal sa mga utos ng Diyos, ito po, lahat po ito ay biyaya ng Diyos sa ating lahat. Mga kapatid, mga minamahal, bakit po ito ay naging biyaya? Nasa kabila ng tayo nandito ngayong hapon na tayo nagtitis ng init, pero bakit sinasabi pa rin na ito po ay biyaya? Bakit biyaya pa rin po ang sumunod sa mga utos ng Diyos? Mga kapatid, mga minamahal, tunay po na talagang ito po ay biyaya. Ang pagsunod at pagmamahal sa kanyang mga kautusan, sa kalooban ng Diyos, biyaya po yan, ang pagsambat, pakikinig o pag-aaral, sapagkat ang sabi nga po ng verse 8, 1 Corinthians chapter 3, verse 8, tingnan po natin ang ating pong Bible. Now he that planted and he that watered are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. Mga kapatid, mga minamahal, lahat po ito ay biyaya ng Diyos sapagkat there is a reward. There is a reward. So lagi po mayroon po nakalaan na pagpapala ang Panginoon sa bawat ginagawa nating pagsunod sa kanyang mga kalooban. Kapag inuna natin ang Diyos every Sunday, di ba? Na kapag talagang inuna natin, priority natin ang pagsamba, priority ang Diyos sa ating buhay. Ang sabi nga po ng Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya talagang ang pagsamba, ang pag-inuna natin ng Diyos sa ating buhay, ito po ay biyaya. Sapagkat nandoon ang pangako, all these things shall be added unto you. Ang tao gusto lagi pagpalain, pero kulang naman sa gawa. Hindi naunawaan na ang pagsamba ay ito ay biyaya ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang sabi po ng Joshua chapter 1, verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous." So ang pag-aralan natin ng salita ng Diyos, ito po ay hindi pabigat. Ang pagsamba, ito po ay hindi po pabigat, hindi po ito burden, biyaya. Sapagkat ang sabi nga po ng verse 8, "Then thou shalt have good success, for then thou shalt make thy way prosperous." Giginhawa ang ating pong buhay. Magkakaroon tayo ng mabuting katagumpayan. Kaya talagang biyaya po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Subalit nakakalungkot, mismong mga Kristiyano, mismong mga tunay na Kristiyano, tunay na mananampalataya, ay talagang hindi pinahalagahan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming Kristiyano ngayon, umaasa na lamang sa pakikinig sa online. Umaasa na lamang na makinig ng preaching kapag araw ng linggo. So mga kapatid, mga minamahal, kung sinasabi nating biyaya ang mag-aral ng salita ng Diyos, dapat talagang makita po sa atin, binabasa ang Bible araw at gabi. So sinabi po dito, there is a reward. So, inaral mo sa salita ng Diyos, there is a reward. Sumamba ka every Sunday, there is a reward. Nagbigay ka ng tithes and offering mo, there is a reward. So tingnan po natin ang Malakay chapter 3 verse 10. So mga kapatid, kaya talagang lahat po ito ay biyaya. Kaya ako po'y natutuwa at nagagalak, lubos ako nagpapasalamat sa ating Diyos sapagkat ngayon ay aking naunawaan na lahat ng ito, ang paglilingkod sa Diyos, ito po pala ay isa talagang biyaya. So Malakay chapter 3 verse 10, ang sabi po dito mga kapatid, mga minamahal, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing." So kapag tayo po mga kapatid ay nagbigay ng ating tithes and offering, ibubuhos ng Diyos ang isang napakalaking pagpapala na sinasabi po dito that there should not be room enough to receive it. Napakalaking pagpapala ang ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag niyo sasabihin na si pastor ay namangwarta. O huwag niyo sasabihin si pastor ay gumagawa ng business. So ito po ay hindi po business ni pastor.
Ito po ay business ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, it is a grace of God kung ito po ay ating gagawin at tayo'y magbigay ng ating tithes and offering. At ang sabi pa nga po dito sa verse 11, "And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts." Kaya nga po mga kapatid, bilang patotoo, dahil ako po ay nagbibigay ng tithes and offering, biyaya po ng Diyos na ako ay kanyang inilalayo sa anumang karamdaman. Na ako po ay hindi talaga na hospital para magbayad doon sa doktor ng halagang 70,000, 80,000, 100,000. So biyaya po ito ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sasawayin po ng Diyos ang mananakmal. Amen? So sasawayin po yan ang mga mananakmal. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nating isipin na ito'y gastos. Pupunta ako ng church, magagastusan lang ako dyan. At kasi ang katwiran ng iba, magbibigay. So ang magbigay sa Panginoon, ito po ay biyaya ng Diyos. Sinabi nga po, I will rebuke the devourer. So mga kapatid, mga minamahal, there is a reward. Kapag nag-pray ka, kapag ikaw ay nagmakaawa sa Diyos, there is a reward. So tutulungan ka ng Diyos. Gagabayan ka ng Diyos. Kaya talaga mga kapatid, mga minamahal, ang lahat po ng ito ay biyaya. So tayo ay dumadalangin. Say amen kung sinagot po ng Diyos ang iyong prayer. Amen. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag tayo magsawang manalangin. Huwag tayong magsawa, huwag tayong mapagod na tumawag sa ating Diyos. At huwag din natin pabayaan ang prayer meeting. So kung kayo po ay talagang naniniwala na talagang ito po ay biyaya, hindi nyo pababayaan ang prayer meeting. At kung talagang biyaya sa inyo ang sumamba, mga kapatid, mga minamahal, hindi nyo pababayaan ang pagsamba maghapon tuwing araw ng linggo. So mga kapatid, mga minamahal, maaari ang iba half day lang umaattend. So sayang, kung sinasabi nilang ito'y biyaya, pinabayaan nila yung kalahating biyaya ng Diyos. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, there is a reward. Then, pangalawa na makikita po natin, balikan po natin ang 1 Corinthians chapter 3, verse 9. So ano po ang makikita po natin dito? Bakit ito po ay biyaya ng Diyos? So 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Sabi po dito mga kapatid, mga minamahal sa verse 9, "For we are laborers together with God." So together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. So mga kapatid, mga minamahal, ang makikita po natin dito, there is a regeneration. Magkakaroon po ng pagbabago sa ating pong buhay. At isang biyaya kapag talagang tunay na nabago ang buhay natin. Biyaya po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pagbabago, ang pagkakaroon ng tagumpay sa buhay, mga kapatid, mga minamahal, there is no shortcut. There is no shortcut. We need to undergo a due process. Kailangan natin po dumaan sa isang proseso. So maaaring ang ating kaligtasan, ito po ay instant. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay ligtas, tayo ay palangit. Subalit ang pagbabago po mga kapatid, mga minamahal, at upang magkaroon tayo ng katagumpayan, kailangan natin dumaan sa isang proseso. Hindi po ito makukuha ng madalian. Ang pagbabago ng buhay, hindi po ito madalian. Ang pagkakaroon ng katagumpayan, hindi po ito madalian. It is not an instant. It is not we need to undergo a due process, mga kapatid. No shortcut. Kaya mga kapatid, kung gusto nyo magtagumpay at sinasabi nyo ito'y biyaya, kailangan ituloy-tuloy po natin ang pagsamba. Tuloy-tuloy ang pagbabasa ng Bible. Tuloy-tuloy ang pagpipray. Tuloy-tuloy ang pagbibigay. Tuloy-tuloy ang pag-aakay ng kaluluwa. Tuloy-tuloy ang pag-awit sa Panginoon. So kung gusto natin talaga tayo po ipagpalain at tumanas ng maraming biyaya,
kailangan tuloy-tuloy. There is no shortcut. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nakakaawa yung mga ibang Kristiyano na tumigil na. Ano yung buhay na mayroon sila? Diba? Kaya talagang ito po mga kapatid, mga minamahal, kapag kayo po ay talagang nanatili at nagpatuloy sa paglilingkod, sa pagsamba, ay mararanasan niyo po ang napakaraming biyaya ng Diyos. So mga kapatid, we are under the grace of God. Kaya tandaan po natin, ang maglingkod, sumamba, lagi po itong biyaya. So sa aking buhay po, nung ako po ay nagpatuloy sa pagsamba, ano ang ginawa ng Diyos sa aking buhay? Inilayo ako ng Diyos sa mga bisyo. Yun po ang napakagandang biyaya. Nagkaroon ako ng katahimikan, nagkaroon ako ng kapayapaan. So naging maayos ang aking pong buhay. Nung ako po ay patuloy na nagbasa ng Bible, nagkaroon ng malaking pagbabago. Kaya nung ako po ay nagpe-pray, so nagkaroon ng pagbabago, there is a regeneration. Nung ako ay nagbibigay, talagang there is a regeneration. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Hindi natin ito makukuha sa isang linggo lamang, sa isang buwan lamang, sa isang taon lamang. Kailangan po ay tuloy-tuloy ang ginagawang pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos upang magkaroon ng pagbabago. Kaya nga sa buhay ng maraming tao, bakit walang pagbabago? Diyan? Isang taon na or 4 na taon na silang nag-EMN. Bakit? Kasi nga, pinababayaan ang pagsamba, pinababayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pinababayaan ang pag-pray. Kaya mga kapatid, walang pagbabago sa kanilang buhay. Na sila, ilang taon na silang lasenggo. Ako, natuto akong mag-inom. I think mga 16 years old. Hanggang 32 years old. So, ibig sabihin, 16 years na ako ay talagang nag-iinom. Pero biyaya ng Panginoon, nagkaroon ng pagbabago. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo ay titigil, halimbawa, si Brother Jason, tumigil sa pagsamba, tumigil sa pakikinig ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, saan kaya yung babalik? Diba? Ay dito sa dati niyang ginagawa. So kapag talagang tumigil na ang isang tao, malaki ang posibilidad na talagang siya ay bumalik sa dati niyang masamang gawain. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito pong ating ginagawang ito po ay biyaya ng Diyos. Balang araw, talagang kaawaan po tayo ng ating Diyos at sasagutin, ibibigay yung ating mga panalangin. Kaya ito po ay biyaya. So mga kapatid, mga minamahal, there is a reward, there is a regeneration. Magkakaroon po ng pagbabago sa ating pong buhay, and it is a big blessings to us. It is a grace of God. Yung mabago ang buhay po natin. Kaya yung mga kabataang iyan, kapag sila'y talaga nagpatuloy, i-compare ninyo ang buhay na mayroon kayo ngayon doon sa buhay ng ibang tao. Di ba? So magkakaroon tayo ngayon ng comparison. Kaya talaga masasabi natin salamat. Mayroong church, di ba? Salamat na mayroong talagang nagturo ng katotohanan. Salamat, itinuro sa akin ang mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat, itinuro sa akin ang magpabayaan ng pagsamba. Salamat, itinuro sa akin ang mag-pray. Itinuro sa akin ang magbigay. Subalang araw, pasasalamatan niyo po ang lahat ng iyan. At yan po ay biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi ng Bible sa atin sa 2 Timothy chapter 3, verse 14. 2 Timothy chapter 3, verse 14. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So ipagpatuloy po natin ang mga bagay na ating natutunan, yung mga bagay na itinuro sa atin. Ituloy po natin yan.
Ito po ang payo, ito yung advice sa atin ng salita ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Ituloy ang pagsamba. Ituloy ang pagpe-pray. Ituloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ituloy ang pagbibigay. Ituloy ang pag-aakay ng kaluluwa. Ituloy ang pag-awit para sa Panginoon. Yung pag-awit po na para sa Panginoon, hindi yung pag-awit sa mundong ito. Amen? Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, ito po ay biyaya. So there is a regeneration na talagang masdan ninyo ang mga tao mahilig sa mga rock music. Diba? Masdan ninyo ang kanilang buhay. Anong buhay meron sila? Yung mga taong mahilig sa rock music. Yung mga taong mahilig sa rock music, ang kanilang katawan ay punong-puno ng tato. Diba? Ang mga tao mahilig sa rock music, talagang sila ay mabisyo. So, mga kapatid, mga minamahal, ituloy po natin ang ating pong pag-awit. Ito po ang mga bagay na ating natutunan po dito. Kaya no, ito po itinuro sa akin simula 2014. Noon po ako naging Christian 2014. So, ito po, lahat ng ito ay aking ipinagpatuloy. So si Brother Luis, ilang taon ng Christian, ipinagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Sina Ate Ruth, at yung asawa ni Brother Rocky or si Brother Rocky, hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Matatagal na silang Kristiyano. Pero bakit hanggang ngayon nandito pa rin sila sa bahay-sambahan? Kasi naniniwala sila na ito ay biyaya ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, there is a regeneration. And then, verse 18. Ng 1 Corinthians chapter 3, verse 18. Last, mga kapatid, mga minamahal. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Amen. 1 Corinthians chapter 3, verse 18. Sabi po dito, mga kapatid, sabi po dito sa verse 18, let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. Verse 19, for the wisdom of this world is foolishness with God. Maraming matatalinong tao sa mundong ito. Pero ang tanong, sila kaya pagharap sa Panginoon ay sasabihin ng Diyos na sila ay matalino? So mga kapatid, mga minamahal, ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. Yung ito ay talagang nakikinig ng salita ng Diyos, itinutupad mo ang salita ng Diyos, sinusunod mo yung salita ng Diyos, biyaya po ito sapagkat there is replenishment of wisdom. Meron pong pagbibigay ng wisdom. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang magkaroon ka ng wisdom na galing sa Diyos, talagang biyaya. Maaari ang mundong ito'y nagbibigay ng wisdom. Pero yun po, sabi ng Bible, ay kamangmangan sa ating Diyos. Maaring napakaraming talino sa mundong ito. Napakarami ng matalino sa mundong ito. Pero saan nila ginagamit ang kanilang katalinuhan? Ang kanilang katalinuhan, sila yung mga summa cum laude. Diba? Mga summa cum laude sila. Pero ang kanilang katalinuhan, sila yung mga doctorate, ay ginagamit sa kalokohan, ginagamit sa kawalang hiyaan, ginagamit sa katarantaduhan. Matalino sila. Pero saan ginagamit ang kanilang katalinuhan? So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng Psalms 111 verse 10. Tingnan po ang Bible sa Psalms 111 verse 10. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay patuloy na sasamba at ang patuloy mong pagbibigay sa Diyos, pagbabalik ng iyong tithes, pagbibigay ng iyong offering, ito po ay katalinuhan sa Diyos. Ikaw ay matalino sa harapan ng Diyos. Verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have ordained that do His commandments. So mga kapatid, ang binibigyan ng Diyos ng understanding, ng wisdom, ay sila na mga gumagawa o tumutupad ng mga kautusan ng Diyos.
yung mayroong pagkatakot, paggalang sa ating Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So mga kapatid, mga minamahal, ang mga tao ngayon ay walang takot sa Diyos. Ang mga tao ngayon ay walang galang, walang respeto sa Diyos. Kaya nga naman, ang wisdom na mayroon sila ay pangmundo. So mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay patuloy na sasamba at susunod sa mga utos ng Diyos, God will give you wisdom. There is replenishment of wisdom. Magdaragdag ang Diyos ng wisdom sa iyo. Kailangan po natin ng wisdom sa mundong ito. Sapagkat sa mundong ito'y maraming mandaraya, maraming manloloko. At kailangan natin ng wisdom sa mundong ito. Sapagkat tunay na mahirap po ang magkamali sa buhay. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi. Mahirap yon. Magsisi man tayo, hindi na may babalik pa ang kahapon. Magsisi man tayo, hindi na may babalik pa yung oras na talagang lumipas. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng wisdom. Proverbs chapter 2, verse 6 and 7. Kaya sana kayo po ay magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ay magbibigay sa atin ng wisdom. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng wisdom. At sana sa inyo pong buhay, bago po kayo gumawa ng mga major decision, sana ay magtanong po kayo, humingi po kayo ng advice doon sa mga godly people. Diba? Kaya nga sabi ng Psalm chapter 1 verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsels of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Punta na po natin Proverbs chapter 2, verse 6 and 7. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Amen. For the Lord giveth wisdom. Ang Diyos ay nagbibigay ng wisdom. Out of His mouth, mula sa kanyang bibig, cometh knowledge, ay nagmumula ang kaalaman, and understanding, kaunawaan. He laid up sound wisdom for the righteous. So nagbibigay po ang Diyos ng wisdom, understanding, kaalaman, kaunawaan doon sa mga matuwid. Diba? So tayo po ay ngayon, kung tayo po ay talagang sumusunod doon sa kalooban ng Diyos, tayo po ay matuwid sa kanyang harapan. Diba? Although tayo po'y matuwid na talaga sa harapan ng Diyos dahil ni Kristo. Yun yung katotohanan. We are righteous before God just because of our Lord Jesus Christ. Tinanggap natin siya sa ating puso. Siya yung ating katuwiran. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka nagagawa ng mga matuwid na bagay, or hindi ibig sabihin nun na hindi ka nagagawa ng mga mabuting bagay. Na porket ikaw ay matuwid na sa harapan ng Diyos, ay ikaw ay magpapatuloy sa paggawa ng masama. Mali po yun. So, ang matuwid ngayon sa harapan ng Diyos talaga ay yung talagang sumusunod sa kanyang mga kalooban. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ituloy po natin ang pagsunod. Nandyan po sa Bible. Kaya nga sa buhay po ni Pablo, sinabi ni Pablo, I delight, di ba? In the law of God. Nandoon yung kagalakan ni Pablo sa mga kautusan o batas ng ating Diyos. So mga kapatid, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng wisdom kung tayo po'y magpapatuloy sa pagsunod sa kanyang mga kalooban. So hindi tayo righteous kung tayo lumalayo sa kanyang kalooban. Amen? So ang nais ng Diyos sa atin, tayo po'y magpatuloy na mamuhay na mayroong kabanalan. Proverbs chapter 8 verse 11. Proverbs chapter 8, verse 11. For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. So sinasabi po dito ni Haring Solomon na ang wisdom ay higit pa sa mga ginto sa mundong ito. Higit pa sa mga diamante o ruby sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bibigyan tayo ng Diyos ng wisdom kung tayo po ay patuloy na susunod sa kanyang kalooban. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos At lagi ko nga po sinasabi
na mayroong mga bagay na kahit hindi nyo sabihin sa akin ay aking alam. Alam ko na. Kahit hindi nyo pa sabihin sa akin. Sapagkat binigyan ako ng Diyos ng wisdom. Hindi ko sinasabing lahat ay alam ko. Yung mga patungkol sa inyo. Diba? Pero sa oras na kailangan ko po ng wisdom, ang Diyos po ay nagbibigay ng wisdom. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Diyos eh. So salamat sa Diyos, ako'y dinala dito sa kanyang kalooban. At dito sa kanyang kalooban, siya ay nagbibigay ng wisdom. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 6. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 6. 1 Corinthians chapter 2, verse 4. So sabi po dito sa Bible, verse 4, "And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstrations of the Spirit and of power." Kaya mga kapatid, mga minamahal, lagi ko sinasabi sa inyo, ako po ay natutuwa. Kapag ako'y nag-aaral ng preaching, naghahanda ng mensahe, ang Diyos po ay patuloy na nagbibigay ng wisdom. So sa buhay po ni Pablo, ay laging nandun po ang wisdom na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Verse 5, "That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God." Verse 6, "Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught." So mga kapatid, mga minamahal, mag-aaral po tayo lagi ng salita ng Diyos. Sapagkat sabi nga ng aking Bible study, ito ay words of wisdom. Ang salita ng Diyos, ito'y salita ng karunungan. Kaya lagi po natin itong aralin. Ang mahirap kasi, maraming Kristiyano ngayon, tunay ang sinasabi po ng Bible, sabi po ng Bible sa 1 Timothy, tinan po natin ang ating pong Bible, or 2 Timothy chapter 4. Sabi po ng 2 Timothy chapter 4, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils." So, marami ngayon ng mga Kristiyano na talagang lumalayo sa kalooban ng Diyos at talagang nag-iiba ang kanilang paniniwala sapagkat sila po ay pumipili na lamang ng mga nais nilang mapakinggan. So sabi pa po ng verse 2, "Speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron." So mga kapatid, mga minamahal, sila po ay talagang sinasabi po dito na sila po ay nagdadaya na. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakalaga po na tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Saan pa ba yung binanggit dito, yung itching ears? Tingnan po natin. Na maraming ngayong Kristiyano talaga na sila po ay nangangati ang kanila pong tainga. Talagang pinipili na lang po nila yung mga aral na gusto nilang pakinggan. Ang gusto na lamang po nilang mapakinggan ay yung mga puro na lamang encouragement. So, 2 Timothy chapter 4, napunta ko kanina ay 1 Timothy verse 3, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap in themselves teachers having itching ears." So ang kanila mga tayo ay nangangati. And then verse 4, "And they shall turn away their ears from the truth." So talagang ayaw na nilang makinig ng katotohanan, and shall be turned unto fables, na ang gusto na lamang nilang mapakinggan ay puro mga words of encouragement. Ang gusto na lang nilang mapakinggan ay talagang ang Diyos ay pag-ibig. So sila ay pumipili na. Yung kanilang tayo namimili, choosy.
Yun ang kanilang tainga. Susi na po ngayon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay biyaya. There is replenishment of wisdom. Kaya mga kapatid, huwag tayo magdadahilan na tayo ipagod sa school. Huwag tayo magdadahilan na tayo ipagod sa trabaho. Nasasabihin natin pagod tayo sa trabaho kung bakit tayo ay hindi na makapag-aral ng salita ng Diyos, kung bakit wala na tayong oras para mag-aral sa gabi ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tandaan ninyo, biyaya po ito ng Diyos. Ang mag-aral ng salita ng Diyos, sumunod sa kanyang mga kalooban, ito po ay biyaya sapagkat it gives us courage. Say amen kung kayo po ay mayroong encouragement every time na kayo nandito sa bahay-sambahan. Maaari ang iba, may discouragement, pero I believe mayroon pong encouragement kapag nandito sa bahay-sambahan. Amen po ba? Amen. Kaya salamat na kayo po ay nagpapatuloy sapagkat tunay po ang magpatuloy sa gawain ni Kristo, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng encouragement. There is courage. Sa mundong ito, sa panahon po natin ngayon, maraming mga tao na undiscouraged. Amen? Kaya nakaka-discourage talaga yung mga nangyayari sa buong mundo, sa ating paligid, yung mga bagyong yan, yung mga lindol na yan, yung mga virus na yan, impacts na yan. So nagbibigay po yan ng discouragement. Pero ang salita ng Diyos, ang pagsamba at pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ay nagbibigay sa atin ng encouragement. Kaya ito po ay biyaya. Diba? Biyaya po ng Diyos na nandito tayo sa bahay-sambahan maghapon, araw ng linggo. Yung ating mga inaawit sa choir, yun po ay nagbibigay din sa atin ng encouragement. Kaya talaga ang pag-awit sa choir, ang pag-awit para sa Panginoon, ito po ay biyaya. Yung mga awiting makamundo, yun po ay nagbibigay sa kanila ng stress. Yung awiting makamundo ay nagbibigay din po yan ng discouragement. Kaya tayo po bilang tayo mga Kristiyano, ang awiting po natin ay mga awiting maka-Diyos. It will give us courage or encouragement. Ang pagsunod at paglilingkod, it gives us comfort. Nagbibigay po ito sa atin ng comfort. Tingnan ninyo. Muli ay aking uulitin yung nakita ko sa Facebook na there is no peace in backsliding. Diba? Yung mga Kristiyanong nagpa-backslide, nagiging magulo ang buhay. Yung mga Kristiyanong nagpa-backslide, dumaranas ng kahirapan. Yung mga Kristiyanong nagpa-backslide, humihinto, nagkakaroon ng kalungkutan. Nagkakaroon ng mga karamdaman. Kaya ang encouragement ko po sa inyo, kayo po ay magpatuloy. Ito ay biyaya ng Diyos. It gives us courage. It gives us comfort. And the last, mga kapatid, mga minamahal, it gives us conquest. So lahat po yan ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 7. Kung ating pong babalikan ang Matthew chapter 7, verse 23, I think, hanggang 26. Tingnan po natin ang Matthew chapter 7, verse 24. Verse 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock, and the rain descended. So mga kapatid, ang itinuturing ni Kristo ng Diyos na matalino ay yung mga taong sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay susunod sa kanyang utos, ito po ay biyaya sapagkat sabi nga po dito, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Kaya mga kapatid, mga minamahal, biyaya po ito ng Diyos. Na talagang tayo ay sumusunod sa kanyang mga salita. Ikaw na sumusunod sa kanya, ang sabi ni Kristo, ikaw ang matalino. Ikaw ang matalino.
Hindi yung mga suman cum laude na yan. Hindi po yun. Ang matalino sa harapan ng Diyos ay yung sumusunod sa kanyang mga salita. Verse 26, "And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not," yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at hindi sumusunod, "shall be likened unto a foolish man." Masakit pakinggan, pero si Kristo ang nagsabi po nito. Salita ng Diyos ang nagsabi po nito. Mangmang hindi matalino ang mga tao o Kristiyano na hindi sumusunod sa kanyang mga salita. "And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it." Malaki ang pagkabagsak nito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, biyaya po talaga kung tayo po ay patuloy na susunod sa mga utos o salita ng Diyos ni Kristo. Biyaya po yan. Kaya wag po natin sasabihin mahirap, wag natin sasabihin pabigat. Amen? Sapagkat ito po ay tunay na biyaya. So kung hindi dahil sa salita ng Diyos, nasaan tayo ngayon? Kung hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos, anong buhay meron tayo ngayon? Kaya lahat ng ito, mga kapatid, mga minamahal, biyaya. Sana naunawaan ng bawat Kristiyano yung sinasabi nilang tayo under the grace of God. Kasi lagi nilang sinasabi under the grace of God na para bagang nami-misinterpret na okay lang na hindi sumamba. Kasi under the grace of God naman tayo. No. Opo, we are under the grace of God. Pero ang nais ng Diyos, talaga makita natin, biyaya pa rin yun na tayo ay sumasamba every Sunday. So mga kapatid, mga minamahal, salamat sa inyo. To God be the glory. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat na ang pagsunod po sa inyo po mga kalooban, pagsamba, pagbibigay, pag-aaral ng iyong salita, pakikinig ng iyong salita. Salamat na ang lahat po palang ito ay inyo pong biyaya. Tunay po na ito po'y biyaya sapagkat dahil sa inyong mga salita, dahil sa pagsunod po sa inyong mga kalooban, nagkaroon ng malaking pagbabago sa aming pong buhay. At amin po nakita na patuloy mo po kaming sinasamahan, ginagabayan at iniingatan sapagkat hindi mo po kailanman pababayaan ang bawat Kristiyano na talagang sumusunod po sa inyo pong mga salita. Sinabi mo po sa inyo pong banal na salita sa James chapter 1 verse 25 na sino man na hindi tagapakinig lamang subalit tagatupad ng inyong pong salita ay pagpapalain ang taong ito. Kaya talagang ang pagsunod, hindi po ito kalugihan. Ang pagsunod, hindi po ito pabigat. Ito po ay biyaya. Salamat po sa inyong pong banal na salita na aming po napag-aralan at napakinggan. Nawa ito ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. Nawa sa aming pong pagsunod sa iyong mga kalooban, naway makita sa aming puso ang kagalakan. Sapagkat si Pablo man, si Haring David man, sila po ay sinasabi po nila na sila po ay merong kagalakan. I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. Sana makita po ito sa lahat ng Kristiyano. Sana ang lahat na nagsasabi sila ay ligtas. Sana sila po ay merong pong kagalakan na sumunod po lagi sa inyong pong mga kalooban. Hindi lamang sa oras na may kahirapan, hindi lamang sa oras na mayroong pong kaginhawahan. Sana sa bawat oras, makita po sa amin na kami ay nagagalak na sumusunod sa iyo. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami paunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Sa mga kapatiran po namin ng hihina spiritually, dalangin po namin, kilusin mo po sila na sila po ay magbalik daw po sa inyo. Sa mga kapatiran po namin na mayroon pong karamdaman, kami po ay umaasa at nananampalataya na sila inyo pong kaawaan at sila inyo pong pagagalingin.
Salamat po, Ama, sa pribilehyo na makapaglingkod sa inyo. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papurit pa sa salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen.